Isang magandang araw sa inyo mga kaprobinsyano. Panibagong araw, panibagong luto serye na naman tayo ngayon. Dahil weekends na naman, marami na naman tayong gawain. Ang una ko nga palang ginawa, pinaliguan ko muna tong aso naming si Bella. Meron na yatang isang buwan na hindi naliligo. Masipag kasi may-ari Pagkapaligo, tinulungan ko na muna si Mrs. na maglaba. At isang damakmak na naman ang aming labahin. Minsan naaawa na nga ako Yung dati niyang malapor sila ng kamay, matigas na sa sabon. Kaya ang ginagawa namin, salitan na lang kami sa pagbabanlaw. Pagkayaring banlawan, ako na rin ang nagsasampay. Maya-maya, biglang lumapit sa akin si Mrs. At naglalambing na naman. Parang ang gusto niya daw ngayon na ulam, yung may maasim-asim na sabaw. Kaya napakamot na naman tayo ng ulo. Sa ayaw ko't sa gusto, yari na naman ang isa nating alaga. Dahil no choice na ako, at nanungkit na ako ng bunga ng sampalok. Ito kasi ang natural na pang-asim, fresh na bunga ng sampalok. Ito nga palang sampalok namin na to matamis pagkahinog. Nung tinikman ko, totoo nga, matamis lang pagkahinog. Siyado pala asim. Bago natin hulihin yung manok, at magpainit muna tayo ng tubig. Kanina ko pa kasi hinahanap yung manok na lulutuin ko. Mukhang nagtago na yata. Ilang araw na din kasing hindi umuwi dito at ilang minuto ko ngang tinatawag-tawag. Ngayon lang lumabas. Huli ka sa akin ngayon. Pagkahuli ko, at diretso na siya sa mainit na tubig. Para mabalahibuhan na at medyo tanghali na rin kasi. Simpleng luto lang naman ang gagawin natin dito mga kaprobinsyano. Pero tsak namang mapapalakas ang kain nyo. Lalo kung ipangpupulutan pa Yung mga taga dito sa amin ganadong-ganado kapag kaganito ang pulutan. Ang tawag nga pala dito sa ating lulutuin, kinalangkang na manok. Sinampalukan din siya, kaya lang buo yung manok. Hindi na namin tinitilad, kaya kinalangkang ang tawag namin. Akala ko mapaparami ko na yung aking mga alaga. Kaso kapag maraming labahin at napagod siya, ito ang lagi niyang nire-request. Pinupuntirya niya lagi yung aking mga alaga. Tara, mag-umpisa na tayong magluto mga kaprobinsyano. Teka nga lang at magbihis nga muna ako. Pinagpawisan tayo kababalahibo. Margarine nga pala ang aking ginamit na panggisa imbis na mantika para medyo dumilaw-dilaw ng konti ang sabaw. Sinundan ng bawang, sibuyas at luya. Isasangkutsa lang natin ng maganda-ganda. Pagkatapos nating isang kutsa, nilagay ko na itong tanglad. Kasunod na rin nito yung patis. Nung mailagay ko na yung patis, kasunod na rin nito yung isang kaserolang tubig. Palalambutan lang natin ng mga isang oras at bata lang naman itong manok. Gusto ko lang i-share sa inyo itong recipe na to mga kaprobinsyano. Isa rin kasi ito sa paboritong ipaluto ng aking namatay na biyenan. Kaso ang hilig naman niya yung bibe na kalangkang. Ganitong ganito rin naman yung proseso ng pagkaluto nun. Wala kasi tayong bibe ngayon mga kaprobinsyano at nangingitlog pa lang. Kaya pag naparami ko yung bibe ko magkakalangkang tayo ng bibe. Eto at isiningit ko lang gumawa ng masarap na sausawan. Dahil malapit nang maluto ang ating kalangkang na manok. Kahit tagal kong hinintay bago maluto, nakasampung biling yata ako dyan Masarap kasi dito yung malambot yung laman. Tipong masarap nguyain. At pagkalipas ng ilang minuto, eto at hinango ko na. Diretso hain na sa aming munting lamesa. Kadilaw ng sabaw mga kaprobinsyano. Ganito yung the best na kalangkang para sa akin. At syempre, ako muna ang unang titikim. Nako, pakasolid mga kaprobinsyano. Iba talaga linamnam ng native na manok. Kakatikim ko mauubos ko na yung isang hita. Kaya at samahan nyo na po kaming kumain ng aking misis. Syempre, sweet tayo kaya susubuan natin. Joke lang pala. Totoo na talaga. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kain po tayo. Bye!